Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may pagbagal sa ekonomiya ng bansa. Pangunahing dahilan nito ay ang mga naranasang mga bagyo na sunod-sunod na nanalasa sa Pilipinas. Dagdag pa ang pagbabago sa estado ng kalakalan sa ibang mga bansa at isyu ng korupsyon sa gobyerno. There really was a downturn in economic activity. You have to remember that it's not only because of these problems. Yung bagyo, yung nawala na working days na sa sa ekonomiya natin because of climate change. Sa kabila nito, nagpahayag ng kumpiyansa ang Pangulo na makakabawi ang ekonomiya ng Pilipinas sa pagtatapos ng 2025 dahil na rin ito sa ginawang mga hakbang ng pamahalaan. Marami tayong measures na ginawa because the public spending now will be increased, and to make sure that by the end of the year that the levels of public spending are according to our original plan. So mababawi natin yung nawala sa third quarter. Iba't ibang reforma rin ang ipatutupad ng Administrasyong Marcos para tapusin ang katiwalian sa Department of Public Works and Highways. Ayon sa Pangulo, kasalukuyang binubuo ang Transparency Portal na magbibigay sa publiko ng mas malawak na akses sa impormasyon hinggil sa mga proyekto ng pamahalaan. Kabilang ang mga detalye tungkol sa mga kontratista, lokasyon ng proyekto at estado ng implementasyon. Ibig sabihin, babantayan natin ng husto every step of the way. Bawat hakbang sa prosesong ito ay babantayan natin na mabuti para pag may nakita tayong hindi tama nagawa o against the rules and regulations ay makikita natin kaagad at hindi na natin pababayaan na makikita lang after 2-3 years, kagaya na nangyayari ngayon. Magkakaroon rin anya ng reforma sa bidding at proseso sa pagbabayad para masigurong ang pondo ng pamahalaan ay mailalabas lamang sa mga proyektong nakumpleto o natapos at pumapasa sa pamantayan. Ibinahagi rin ni Pangulong Marcos na pinag-aaralan na ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI upang mapahusay ang pagsubaybay at pagtukoy ng irregularidad sa mga kontrata ng pamahalaan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.